Alright, so I think kailangan natin pag-usapan ngayon who's the real enemy of the Dutertes. Kasi kung isipin natin mabuti, kusa nang lumalabas sa publiko kung gaano walang kakwenta-kwenta ang pamilyang Marcos na ito. Actually, sa 2028, I don't think na meron pang mauupong Marcos sa posisyon sa government. I do not know lang sa Ilocos kung may mauuto pa sila. But when it comes to national position, I don't think na makakapwesto pa itong mga to. Alright? Anyway, so let us concentrate who's the real enemy, okay, ng mga Duterte. And of course, ng mga alay sa mga Duterte. Hindi na mga Marcos. Unang-una, wala na. Basura na yan. Nagkataon lang na he's the president of the land, highest official of the land, pero yung pagkatao niya sa ating mga Pilipino, wala ng value. Kung sa administrasyon nga niya, okay, kung yung mga under his administration, wala nang paggalang sa kanya. Hindi na siya tinitingnan. Hindi na rin siya sinusunod. Ginagawa nga lang siyang tanga-tanga eh. Diba? Wala na yan. Hindi na pinapansin niya, kumbaga basura na yung mga Marcos na yan. Nagkataon lang, nasa posisyon pa siya bilang presidente, but when it comes to value, wala ng value. Diba? Again, ulitin ko, yung mga under his administrations, yung mga dapat nasa sakupan niya, hindi na rin siya ginagalang. What more tayo? Okay, ganito yan, Sample natin. Nung sinabi ni Ngagva na wag na i-impeach si Sara, walang nakinig sa kanya. Yung pinsan niya, hindi na rin niya maawat. Alright? Noong nagbigay siya ng 74 billion proposed budget para sa PhilHealth, ano ginawa ng pinsan niya? Zinero. Tapos, diba, after na mazero ang budget ng PhilHealth, diba, subsidy budget ng PhilHealth, pinagtanggol pa nga ni Ngagba yan eh. Just because walang budget para sa PhilHealth doesn't mean na mababawasan ang serbisyo na ibibigay ng PhilHealth, etc. blah blah blah. Naalala niyo, pinagtanggol pa niyan. Pagkatapos, ano pa ba? Nung nagkaroon ng yung GAA, diba, nahirapan siyang permahan yun. Humingi pa siya ng parang 2 weeks na palugit para bago niya pirmahan kasi pag-aaralan niya daw ulit. Ano nangyari? Pinag-aralan lang kuno-kuno pero pinirmahan pa rin niya kahit na alam niyang maraming anomalya. Wala siyang nagawa. Pirma lang siya. Wala nang sumusunod sa kanya. Yun nga di ba? Naalala mo yung alyansa? Yung nagbigay siya ng thanks party para sa mga nanalong alyansang senador. Di ba walang dumating? Di ba si Leon Guerrero lang ang dumating? Pero sa 5 napanalong alyansa, hindi sila dumating. Pagkapanalo nga, di ba 2 sa alyansa niya, pumunta agad kay Inday. Naalala niyo yun? Nagpaliwanag agad kay Inday na kaya lang sila sumama sa administrasyon because of administration. But when it comes to kakampi sila doon to impeach VP Sara, no, di ba? Ano pa ba? Maraming mga instances. Like for example, sa iisipin na natin yung PCO, itong si Kumare. Diba? Wala nang kakwenta-kwenta ang PCO briefing. Wala nang kwenta. Tandaan nyo yan. Ang komunikasyon ng Malacanang sa PCO dumadaan. Pero nakita naman natin kung paano babuyin ni Kumare ang PCO. Kung paano siya bumardagol. Hindi ba niya naisip? Na she represents the president. Pero di ba kung magpagbardagulan siya, para siyang walang presidenteng pinoproteksyonan. Wala nang gumagalak sa niya kay Ngagba. Basura niyan. Isama mo pa yung pagpunta niya sa iba't ibang bansa. Na wala na mga siyang nauwing investment. Walang nag-i-invest sa Pilipinas. Kasi sino magtitiwala kay Ngagba kung ang mga Pilipino nga sariling administrasyon niya, tayong sariling kababayan niya, hindi nagtitiwala sa kanya, what more ang ibang bansa? Hindi naman yan mga bobelya, no? My God. Ang Japan, mabait. Matulong yan actually. Pero di ba hindi rin nakalusot sa kanila. Di ba? Ang pagkakakilala nila
dito kay Judictus Benedictus na presidente ng Pilipinas. Wala na yan. Yun lang tuwing lagi siyang walang alam. Alam mo yung tuwing nagsasalita siya, yung mga sinasabi niya, bangengi siya. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Like, ulitin ko lang ulit, paulit-ulit to. Yung sinabi niyang walang barel, hindi armado ang mga pulis, walang tear gas, walang nategi doon sa KOJC. Hindi niya lang ito once sinabi, twice or thrice pa yata. Can you imagine, wala man lang nag-correct sa presidente. Na Mr. President, mali po, ito po panoorin niyo, meron pong pulis. Armado po sila. Walang pala nag-correct sa president. Even sa SONA, binigyan niyo si Ngagva ng script, okay? Nababasahin niya at ipagmamalaki niya yung SONA na meron ng 5,500 flood control project na gawa na. Chutang Gina, lumipas lang ang 2 araw yata. Diba na fact check? Diyos mismo ang nagpakita kay Bangag na, hoy, gumising ka. Puro kasinungalingan ang ginagawa mo sa taong bayan. Bakit niyo imagine, sino bang nagbibigay ng script dito kay Ngagva? Bakit puro palpak? Lagi siyang walang alam. Alam mo yun? Wala, basura na yan. Concentrate tayo, alam mo saan? Sino ba? Okay. Sino ba, bukod kay Tamba, sino-sino pa ba ang mga gusto talaga, okay, na umupo sa Malacanang? Alam mo naman, Tamba yan, Tamba and Dilawan, Pinklawan. Ang ano lang dito kasi is, alam naman nating lahat, okay, hindi mananalo ang Dilawan, Pinklawan, kahit sumama ba si Tamba sa kanila, hindi sila mananalo kay Sara. Ang magiging problema lang dito, alam niyo kung ano, kung yung patuloy nilang isusulong lahat ng illegalities to pin down Sara. Look what happened to President Duterte. Nasa dahig na. Alam nating illegal yan. We are no longer under the jurisdiction of ICC but under si PRD. Ang masama nito, in case na ma-approve yung interim release si PRD, hindi yata tatanggapin ng Pilipinas si PRD. Can you imagine? Kapwa mo Pilipino, hindi mo tatanggapin sa bansa. Di ba? Ang gobyerno ng Pilipinas, ginagawa natin ng lahat. Ginagawa ng gobyerno lahat ng kanilang magagawa para lang mailigtas yung ating kababayan na nasa ibang bansa. Di ba? Iba nga, di ba? May penalty ng katsugian. Pero alam mo yun, talagang magbabayad ng gobyerno para ma-save siya, maiuwi sa sariling bansa. Pero kay PRD ba ginawa? Siya yung kusang dinala sa ibang bansa. Dyan na yan, litisin yan, dyan na yan. Ayaw namin dito yan, dyan na yan. Can you imagine? Napalaking pagtatraidor. So yun lang pag-iingatan natin. Yung mga magtatraidor kay VP Sara. Yan tayo maging maingat. Kasi pagdating sa Marcos, wala niyan. Basura yan. Hindi na po pwesto sa 2028. Hindi na. Wala nang Marcos ang maupo. Well, natalas, kung meron pa rin silang maluloko sa Ilocos. But when it comes to national, kinemirot, wala na yan. Basura yan. Basura. Mag-ingat na lang tayo doon sa mga Dilawan, si Tamba, at ang kanyang mga buwaya sa kung anong next step na gagawin nila kay VP Sara. Diba, tandaan nyo, mga masasamang tao yan. They are capable of, baka gurgurin, tegihin si VP Sara na of course ayaw nating mangyari. Kung idadaan lang ito sa legal, sa patas na pamamaraan, hindi mananalo yan. Walang dilaw, walang pink, walang buwaya ang tatalo kay VP Sara. Well, natalas, gagawa sila ng masama para makapwesto sila sa Malacanang sa 2028. But then again, ulitin ko lang, yung mga Marcos, basura na yan. Wala na. Mag-ingat na lang tayo sa mga traidor at kung ano ang gagawin nilang pagtatraidor kay VP Sara. Again, wag nating maliitin ang pagtatraidor ng mga traidor na yan. Tingnan nyo si PRD, wala na sa Pilipinas.